Ako tayo sa second cross, Brother Mario. Your time start now, bro. Tanong ko sa'yo, naniniwala ka ba na ang pananampalatayang walang gawa ay patay? Yes, Tama nakalagay ba yan sa ito o mali Bible. categorical? Hindi, tama ba ito o mali categorical? Tama, tama. Okay. Oh. Nga, paano kung may pananampalataya ka lang, walang gawa, masasabi na ba na ang pananampalataya mo ay buhay sa paningin ng Diyos o patay categorical? Wait lang kami nag-ingay eh. Pakiulit po ng tanong. Paano kung may pananampalataya ka lang tapos walang gawa? Masasabi mo ba na ang pananampalataya mo ay buhay sa paningin ng Diyos? Patay o buhay sa paningin ng Diyos yung pananampalataya mo na walang gawa? Eh, nakalagay po sa Bible, patay. So, patay Eh. Okay, po ibig yun. sabihin Hindi natin tinatanggap kukontrahin ng mo Bible. na pagka ang pananampalataya ay walang gawa, patay. Yan, sa bibig mo galing. Ngayon, tanong Oo, ko sa'yo, tinatanggap ko po. kung ikaw ba ay sumampalataya at ibinilang ka na matuwid ng Diyos, tanong ko sa'yo, ligtas ka na ba nun? Categorical, oo o hindi? Teka lang po, linawin ko yung tanong. Ano po ang sabi niya? Tanong ko sa'yo, nung ikaw ba ay sumampalataya at ibinilang kang matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya, tanong ko sa'yo, ligtas ka na ba nun? Oo o hindi? Categorical. Yes, ligtas na kasi sabi niyo, binilang dahil sa pananampalataya eh. Okay, may babasahin ako. Dito ko kukunin yung tanong ko sa'yo. Sabi mo, ligtas na eh. Dito naman sa unang Pedro ng 4:18, at kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Ngayon, sa Biblia, pag sumampalataya ka, ibinilang ka ng matuwid. Sabi mo, ligtas na eh. Ngayon, sabi dito naman sa unang Pedro 4:18, bahagyang maligtas ang matuwid. Tanong ko sa'yo, tama ba si Pedro na ang matuwid bahagyang maligtas? Tama si Pedro o nagkamali si Pedro? Okay. Okay, yung tinatanong niyo. Tama ba to si Pedro? Or mali? Tama si Pedro dyan. Pero po, sabi ko nga lagi, may konteksto po ang pag-uusap. Sino po ba ang kinakausap dyan? Okay, sige, tama si Pedro na ang matuwid bahagyang maligtas, pero ikaw ligtas ka na. Okay, tanong ko sa yung bago. Paano ba malalaman na ang tao nasa katotohanan? Sa pamamagitan ba ng gawa o sa pamamagitan ng pananampalataya lang? Nag-corrupt po yung yung boses niya, pakiulit po. Okay, tanong ko sa'yo, paano ba malalaman kung nasa katotohanan ka ayon sa Biblia? Sa pananampalataya ba o sa gawa? Parehas po. Okay. Kung parehas pala tinatanggap mo, paano kung pananampalataya lang, nasa katotohanan ka pa ba nun? O wala ka na sa katotohanan? Nasa katotohanan pa rin kasi wala ka namang gagawin kung wala kang pananampalataya. Okay. Paano kung may gawa ka tapos wala kang pananampalataya? Nasa katotohanan ka ba nun? O wala ka sa katotohanan? Sir, nagdi-distract po yung niyo, yung boses, pakiulit po. Paano kung may gawa ka pero wala ka namang pananampalataya? Nasa katotohanan ka ba nun? O wala ka sa katotohanan? Wala po kasi wala naman po yung gagawing mabuti ang tao kung wala sa pananampalataya. Okay. Naniniwala ka ba na merong gumagawa ng mabuti kahit walang pananampalataya? Kasi sabi mo walang gagawa ng mabuti eh. Naniniwala ka meron o wala categorical? Meron. Oh. Ibig sabihin, kontra ka sa sinasabi mo. Okay, ito tanong kong bago sa'yo. O yan. Ito, sabi mo kaganina, tanggap mo na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ngayon, tanong ko sa'yo, may pananampalataya ka, pero wala kang gawa. Yan. Ligtas ka na ba nun? Buhay ba pananampalataya mo nun sa harap ng Diyos? Patay o buhay? Categorical. Buhay po. Ha? Buhay ang pananampalataya mo, wala kang gawa? Yung ba sagot mo? Tama ba ito o mali? Sa harapan po ng Diyos ang tinatanong niyo eh. Sa harapan po ng Diyos. Oo nga, tama ba ito o mali? Ano po? Tanong ko sa'yo, sabi ko, kung may pananampalataya ka, wala kang gawa,
Kasi tinanggap mo, kailangan ng gawa eh. Patay ang pananampalatayang walang gawa, sabi mo eh. Kaya tinatanong kita, kung may pananampalataya ka, walang gawa, sa harap ba ng Diyos, buhay ang pananampalataya mo kahit walang gawa? O patay, categorical? Buhay po kung sa harapan ng Diyos. O, ibig sabihin, nung ipasulat ni Pablo, ng Diyos kay Santiago, itong sinulat niya na nakita at narinig nila ayon sa unang Juan, napatay ang pananampalatayang walang gawa. At sabi mo, kung may faith ka sa harap ng Diyos, kahit wala kang gawa, buhay eh. Pero kay Santiago, patay ang pananampalatayang walang gawa. At hindi ka tutol doon. Ano sa dalawa mong sagot ang dapat naming paniwalaan? Pananampalatayang Okay. may gawa? O pananampalataya lang, buhay sa harap ng Diyos? Magkaiba po kasi yung tanong nyo doon sa sinabi nyo. Ang sinasabi nyo, yung kay Santiago. Ang kay Santiago ay sa harap po ng tao yon, justification in the sight of men. At tinatanong nyo sa akin ay, objection. wala kasi sinabing categorical sir eh. Parang nawawala na Wait eh. lang. nahihilo. Objection mo na. Unahin, Brother Mario. No Okay. objection, bro. Okay, ang objection ko, para maintindihan niya nung tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, ang pananampalataya ba na walang gawa sa harapan ng Diyos? Buhay. Sabi niya, buhay. Sa Santiago, patay ang pananampalatayang walang gawa. Galing din to sa Diyos. Kaya tinatanong ko siya, sabi ko, sagot niya kaganina, patay daw ang pananampalatayang walang gawa. Sang-ayon siya. Ngayon naman, meron palang pananampalatayang buhay sa harap ng Diyos. Kaya tinatanong ko sa kanya, ano sa dalawa niyang sagot ang dapat paniwalaan ng tao? Kasi nalilito Okay. na siya. Oo. Counter objection, meron ba? Counter po. Proceed, bro. Kasi po, yung tanong niya kanina doon sa Santiago, wala pong label. Pero, ang tanong niya sa akin, doon sa pananampalatayang buhay ba kahit walang gawa, ay sa Diyos, sa mata ng Diyos. So, magkaibang klase po yun ang tanong. So, hindi po ito panglilito. Okay. Yung sinabi po doon kay Santiago ay sa harap po ng tao. Yung tanong niya sa akin ay sa harap ng Diyos. Magkaiba po yun. Okay, so Okay, yan next na yung question sagot na na, lang. bro. Proceed na, bro. Okay, next question. Meron ka bang sitas na mailalabas na Just 1 minute. buhay ang pananampalataya ng walang gawa? Ilabas mo sitas ngayon. Anong sitas? Nice. May Verbatim, letra por letra. verse ba daw? Okay, sige po. Ephesians chapter 2. Nakalagay dyan, buhay ang pananampalatayang walang gawa? Verbatim? Hindi ganun ang nakalagay doon. Pero sabi doon, binuhay. Objection, moderator. Ang hinahanap ko, yung mismong sinabi niya. Kasi ako naniniwala, hindi siya sasagot nang wala siyang pinagkuwaan ng letra por letra nun. Nabuhay ang pananampalataya kahit walang gawa. Bro, negative, meron ka bang counter objection? Asan yung verse? Okay na, bro. Meron Okay. o wala categorical, verbatim? Counter objection Bababa. na. So, kung ang hahanapin po natin letra por letra, yun, binabali niya po yung kanyang sinabi doon kanina sa una niyang latag na hindi letra por letra ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano ba talaga ang paninindigan mo, Brad? Okay, so ganito. Moderator, wala siyang karapatan Bro, Mario, magtanong. okay na. Huwag ka munang sumagot, ha. So, judgment ng moderator dito, ang hinahanap naman talata. Nagbigay siya ng talata, pero yung pag-explain niya, either that is true or not, pinapayagan ko pa din yun. So, since naputol si Brad Jan, bro, tuloy ka muna against sa sagot mo. Yung sagot mo dun sa Ephesians 2. Proceed, bro. So, sabi dyan, and you hath he quickened. Yung ibig sabihin sa salitang quicken dyan, binuhay. When you were dead in trespasses and sins, no? So, ibig sabihin, yung sabi dyan sa verse 5, by grace ye are saved. So, ibig sabihin, pag sumampalataya ka, ikaw ay binuhay. Yun po sinasabi dyan, dahil tayo patay sa ating kasalanan at Next question. pagsalansang. Okay, sige, next question na lang ako para di ka mahirapan. Tanong ko sa'yo, sabi sa John 5:29, at magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay ng uli sa buhay. Time. Ngayon, tanong ko sa'yo, Time na. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. So shoutout muna sa ating 222 mga kapatid na nag-comment. Shoutout din kay Bro John G. Kahit anong depensa ng mga Baptist na ubusan ng pangatwiran. Kaya yung iba nauuwi sa ad home. Shoutout din kay Noel Perfecto, nagpapalusot yung Baptist. Shoutout din nung naka-Japanese pa to. Santiago 2:19 kahit yung Diablo na nampalataya din.